So eto ngayon ang bad news mga sangkay tungkol po dito kay Jinggoy Estrada. Yo guys, what's up? This is me, I'm back. Eto, pag-usapan po natin mga sangkay itong nangyaring hindi maganda, no? Kay Jinggoy Estrada mukhang naninilikado talaga no? Mukhang by 2026 mukhang may mangyayari talaga. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Talakayin lang po natin to kasi nga po ito ang balita ngayon, no? Ayan. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang inihaing perjury complaint ni Senador Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. So, yan po yung kumanta mga sangkay tungkol po dito sa korupsyon na involved nga po si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa piskalya, kulang ang salin at mga ebidensya ni Estrada para patunayang mali ang mga pahayag ni Hernandez laban sa kanya. Sinabi rin ng Quezon City Prosecutors na wala umanong sapat na basehan para sabihing may malicious intent si Hernandez sa kanyang mga pahayag. Bagkos, nagsalita umano si Hernandez base sa kanyang personal knowledge bilang opisyal ng ahensyang sangkot sa anomalya. Nag-ugat ang kaso ng sabihin ng dating opisyal na isa ang senador sa mga tumanggap ng kickback sa maanomalyang flood control. Ayan. Yan po yun mga sangkay, yung kumbaga pinaka-dahilan kung bakit ngayon itong si Jinggoy Estrada nangangamoy rehas. Yun po yung, kumbaga, kasi nagreklamo siya dito Gusto niya talaga na, kumbaga, masakote itong si Hernandez dahil nagsisinungaling daw po, dinadamay lamang daw po siya. Ito po ay personal knowledge nila Bryce Hernandez Kumbaga, ito po yung kanilang alam sa loob po ng kanilang ahensya. Ngayon, mga sangkay, nagkakabukingan na nga po ngayon. Ang dami na pong lumalabas na impormasyon Kaya nga lang, ang iniintay ko talaga, yung mayroon pong madadampot. Yun yung pinaka natin ngayon mga sangkay. Kung mayroon pong madadampot na senador bago po magpasko, kaya nga lang, tapos na po yung Pasko mga sangkay, wala pa rin. Pero may mga nakakulong naman dyan. Yun po yung mga mga sangkay, mga DPWH, which is mga din po yan, big time din po yan, mga officials ng DPWH. Tapos, itong Diskaya, 'di ba? Pero yung mga senador, wala pa po tayong nakikita mga sangkay, which is yun po talaga yung kaabang-abang. Ngayon, ito nga po yung report mga sangkay na talagang pinasabog ngayon. Reklamong perjury ni Jinggoy Estrada versus Bryce Hernandez ibinasura. Anyari. Ibinasura daw ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong perjury na inihain ni Senator Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayan, mga sangkay. Kulang po ang ebidensya na isinabmit ni Jinggoy Estrada. Kung kaya't mga sangkay, imbis na mayari itong si Bryce Hernandez, bumalik po kay Jinggoy. Ayon sa nasa 12 pages na desisyon ng prosekusyon, nabigo ang kampo ni Estrada na patunayang may willful and deliberate assertion of a falsehood ang mga aligasyon ni Hernandez tungkol sa pagtanggap ng kickback sa mga flood control project. Bigo po siya mga sangkay na mapatunayan yun. So,
Wala, mga sangkay mukhang by 2026, sabi nga po mga sangkay ng administrasyon mismo, marami na daw po ang dadamputin sa taong ito. Yung susunod na po mga sangkay. At mukhang dito po yung crucial part mga sangkay sa mga kurap, no? Na masasakuti po ni Pangulong Bongbong Marcos by 2026. So kaabang-abang ito, no? Ito po talaga magkakadamputan po ng mga senador, mga kongresista. Kung hindi po nangyari, kasi medyo sabi pa nga po ni Senator Lacson mga sangkay nung sinabi yan ng Pangulo, parang magigipit po sa oras. Kasi kailangan pa po dumaan sa mga proseso yan eh. So kung Pasko, bago magpasko, mukhang malabo mga sangkay. At nangyari nga po, wala pong kongresista at senador na dadampot. Sayang nga mga sangkay, alam nyo, kung nangyari yan, na may nadampot na mga senador at kongresista, dito mga sangkay, magkakaroon po ulit ng kahit papaano tiwala ang taong bayan sa kung ano man ang ginagawa ngayon laban sa mga korap na opisyal. Kasi aminin man natin o hindi, marami po mga kababayan natin yung nagdududa mga sangkay, di ba? Sa mga nangyayari ngayon na possible daw po, niloloko lamang po tayo, ito ay bahagi lamang po ng drama, mga sangkay. Which is, kumbaga, gets po natin sila kasi ito yung kalakaran sa Pilipinas, di ba? Lalo na pagdating sa politika. Ipinaliwanag nito na posible umanong kumilos si Hernandez bilang whistleblower at nagsalita batay sa impormasyong inakalan niyang totoo mula sa kanyang karanasan at posisyon sa DPWH. Di ba mga sangkay? Yun naman po yung sinasabi talaga niya eh. Base po sa kanyang nalalaman bilang isang opisyal ng DPWH. Di ba? Siya po ay engineer. So, yun yung nalalaman niya mga sangkay. Hindi pwedeng saklawan yun eh. Yun yung alam niya eh. Opisyal siya ng DPWH. Nakikita niya doon sa loob na mayroon pong kalakaran na hindi maganda. May mga pangalan siyang nakikita na involved. Yun po yung kanyang kumbaga para whistleblower po siya. Sinabi rin na magkakasalungat na pahayag ni Hernandez ay hindi sapat upang patunayan ang perjury kung walang malinaw na ebidensya ng sinadyang kasinungalingan. Sabi dito, wherefore, it is respectfully recommended that the complaint respondent Bryce Hernandez for the crime of perjury under Article 183 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act Number 11594 be dismissed for lack of sufficient evidence. Wala pong kulang po ng ebidensya eh para po patunayan yung kanilang sinampang perjury laban po dito kay Bryce Hernandez. So ang tanong dito, what's next? Makukulong ba itong si Jinggoy Estrada sa mga susunod na mga araw o sa 2026? Naku, yan po ay kaabang-abang mga sangkay. So ito po ang medyo bad news. Hindi medyo, talagang bad news to. Dahil ibig sabihin lamang, ang korte, mga sangkay, nagsasabi na kung ano ang sinasabi ni Bryce Hernandez, makakaapekto yun kay Jinggoy. Lalong-lalo na hindi nagtagumpay yung kanilang isinampang perjury laban po kay Hernandez. So, pinapatunayan lamang na totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez against the senator. Alright? So, ang tanong dito, anong susunod na mangyayari? Makukulong ba ang ating butihing senador na si Jinggoy Estrada? Dadamputin ba, mga sangkay? Well, comment down below kung ano po ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.